Magandang gabi mga ate at kuya. Ako po si Kuya Crispin Francisco ng Christ the King Paris. Ngayong gabi ay muli tayo nagtitipon para sa pagdaraos ng ating 7 Ps dito sa NK Dubs. Ang ating sama-samang pagsamba at pagpupuri, pag-aaral at pagdinilay tungo sa pag-iebanghelyo at paglilingkod sa ating Panginoon. Sama-sama po tayo sa gabing ito para sa pagbibigay ng parangal at pakikipag-usap sa mahal na Holy Trinity na ating Panginoon at patron din natin sa PREX. Ang praise and worship activity natin ngayong gabi ay pangungunahan ng Jesus, Lord of the Divine Mercy, PREX Secretariat, kasama ang kanilang kura paroko na si Reverend Father Rudy Tulibas. Pakinggan po natin si Father Rudy sa kanyang welcome message. Magandang gabi po sa ating lahat. Ako po ang inyong lingkod, Father Rudy Tulibas, Parish Priest po ng Jesus Lord of Divine Mercy Parish, Hobart Village. Kami po ang inatasang magiging host nitong pagganap ng 7 Ps ng PREX and KDAPS. At kaya nalulugod po kaming magpapasalamat na kami ngayon ang nagiging host at aming pagsumikapan na itong aming mga pagninilay ay aming pong maipadaloy sa lahat nating mga PREX graduates upang magiging gabay ng pagninilay at magsasabuhay sa ating buhay panalangin bilang mga mabubuting Kristiyano. Nais ko pong pasalamatan ang ating pong namamahala nitong NK Dubs, 7 Ps. Unang-una, si Monsignor Romy Ranyada, ang ating pong Spiritual Director ng NK Dubs at NAPS. Ganun din po, nagpapasalamat ako sa ating pong chair tandem ng aming PREX dito sa parokya, Ate Maan de la Cruz at Ate Nancy Asilo. At maraming salamat din po, nandito ang aming Parish Council President, Kuya Henry de la Cruz. Sa aming paghahandog nitong 7 Ps, amin pong ipinapahayag ang aming pasasalamat din sa Panginoon dahil lumipas na ang pandemya at atin nang malugod na natin itong maipahayag ang ating mga saloobin sa pamamagitan ng normal na ating mga pagsasama-sama, pagtitipon-tipon sa ating buhay pagsamba, panalangin, pag-aaral sa salita ng Diyos, pagninilay, at ganun din po sa ating pag-eebanghelyo tungo sa ating paglilingkod sa Panginoon. Maraming salamat po at pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos sa ating mga pagsisikap. Magandang gabi po sa ating lahat. Salamat po, Father Rudy, sa inyong mga mensahe sa amin. Mga kuya, mga ate, simulan na natin yung praise and worship sa pagbibigay parangal sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang magandang balita. Ilagay natin ang ating mga sarili sa banal na presensya ng Panginoon and let us join the Jesus Lord of the Divine Mercy Parish PREX Music Ministry as we sing the Bible Enthronement Hymn. Standing here
enthrone you. We proclaim you are King, standing here in the midst of us. We raise you up with our praise, and as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. And as we worship, build your throne. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Lord Jesus, and take your place. Come, Holy Spirit, we need you. Come, Holy Spirit, we pray. Come with your strength and your power. Come in your own special way. Come like a spring in the desert. Come to the weary of soul. Lord, let your sweet healing power touch us and make us whole. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming mapagmahal, Ikaw ang pinagmulan ng lahat ng mga biyaya. Ang lahat ng aming mga aral, ang lahat ng aming mga desisyon sa buhay ay nakasalalay din sa aming pagsunod sa iyong banal na kalooban. Paspasan mo, Panginoon, itong gaganapin na 70s Praise and Worship ng PREX dito sa aming parokya. Ipadala mo, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu upang kami ay bigyan ng liwanag, gabay, at gayon din ng karunungan sa pagninilay sa iyong banal na salita at pagsasabuhay nito sa araw-araw naming buhay. Pag-alabin mo rin po, Panginoon, ang aming pagkakaisa, ang pagmamahalan, pag-uunawaan, lalo't higit na kami ay binigyan mo ng responsibilidad na ipalaganap ang iyong mabuting balita sa pamamagitan nitong PREX 70s Praise and Worship. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo, kasama ng Espiritu Santo, Diyos magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Glory be to the Father. Glory be to the Son. Glory be to the Spirit. Now and forever. Amen. Amang Diyos, Panginoong Banal, kami po ay taus-pusong nagpupuri, naghahandog ng sarili at sumasamba sa inyo. Narito kami ngayong gabi na kumikilala sa inyong banal na presensya sa gitna ng pagdiriwang na ito
ng may mapagkumbabang puso at bukas na isipan. Purihin ang inyong kadakilaan. Panginoong Diyos, niluluwalhati at pinupuri ka namin sapagkat Ikaw ang dakilang lumikha. Ikaw ang nagbigay ng lahat ng bagay dito sa mundo, maging nariyan sa langit. Sinasamba ka namin, Panginoon, dahil sa angkin mong katangian, dahil sa walang kapantay mong pagmamahal sa amin. Sa inyo nagbuhat ang aming mga hininga at ang buhay ng aming kaluluwa. Kayo ang pinanggalingan ng mga biyayang natatanggap namin sa araw-araw. Kayo ang nagbigay ng talino ng aming isipan, lakas ng aming katawan, kaligayahan ng aming mga puso, kapanatagan ng aming mga diwa, at pag-ibig sa aming katauhan. Pinupuri at niluluwalhati ka namin, O Diyos, dahil sa inyong kagandahang loob. Inalay niyo ang inyong sariling anak at pananahanan sa mundo ng mga tao, nagtiis upang iligtas ang sangkatauhan. Panginoon, nananalig kami sa iyong pantay na paghuhukom, sapagkat kayo ang Diyos ng katarungan. Makapangyarihan sa lahat at mapagmahal na Diyos, ang inyong kabutihan ay walang kawangis. Kayo ang aming liwanag at aming kaligtasan. Kinagagalak ng aming mga pusong dakilain at luwalhatiin kayo. Buong kapurihan ay sa inyo dahil kayo ang tanging pinagpala, ang tanging makapangyarihan, Hari ng mga hari at Panginoon ng lahat ng Panginoon. Hindi sapat ang mga salita upang ilarawan ang inyong kabutihan. Alam ninyo kung ano ang nilalaman ng aming mga puso. Mamamayani ang iyong kabutihan, biyaya, katotohanan, at kadakilaan sa bawat araw, sapagkat sa inyo ang kaharian at kaluwalhatian magpakailanman. Amen. You are
Panginoon, patawad po sa lahat ng mga pagkukulang at mga kasalanan na aming nagawa sa inyo. Sa mga pagkakataon na nabubulagan kami sa katotohanan at ang aming mga mata ang nagiging ugat ng aming pagkakasala. Patawad po dahil nabibigyan namin ng kahalagahan ang mga material na bagay kaysa sa aming buhay espiritual. Patawarin mo po kami sa mga pagkakataon na nakapag-isip kami ng masama at naging mapagusga kami sa aming kapwa. Patawad po sa hindi tamang paggamit ng aming mga kamay na nakapagbigay ng sakit sa aming kapwa sa halip na makagawa ng mabuti. Patawad po sapagkat nagagamit namin ang aming mga dila na makapagsalita ng mga katagang hindi dapat nasasabi. Dahil ito ay nakakapanakit ng puso't damdamin ng iba sa halip na makapagbigay ng pag-asa at buhay. Patawad po sapagkat naging tikom ang aming mga palad sa pagtulong sa mga nangangailangan. Dahil sa aming pagiging maramot at makasarili. Patawad po, Panginoon, sa paulit-ulit naming nagagawang kasalanan. Patawad po, Panginoon, sa katigasan ng aming mga puso na sa kabila ng iyong pangunawa, pag-aaruga, pagpapatawad at pagmamahal sa amin, ay napakahirap para sa amin ang magpatawad sa mga taong nagbigay ng sakit sa amin. Patawad po sa mga pagkakataon na nagkukulang kami sa aming mga tungkulin, sa aming pamilya, kaparokya, at mga ibang kasamahan sa ginagalawang komunidad, upang magampanan namin ang maging isang mabuting pastol. Patawad po, Panginoon, patawad. Change my heart, oh God, make it ever true. Change my heart, oh God.
Maraming salamat at kami ay muli mo pong binigyan ng pagkakataon upang magbigay pagsamba, papuri at pasasalamat sa iyo, aming Ama. Mahal naming Ama, maraming salamat po at nanunumbalik ng aming bansa at ang buong mundo sa normal na pamumuhay. Nakakabangon na rin ang bawat isa sa amin sa matinding pagsubok na aming tinanas dulot ng COVID-19. Maraming salamat po sa pag-aalaga at pagbibigay proteksyon sa aming pamilya, mga kaibigan, mga kamag-anak, mga katrabaho, mga kasamahan sa komunidad, kapwa servants, mga pare, mga namamalakad sa gobyerno, mga doktor at nurses. Nagpapasalamat din po kami sa iyo, Ama, sa patuloy mong pagbibigay ng kalakasan sa mga tao at mga pamilyang nawalan ng mga mahal sa buhay. Maraming salamat din po, Ama, sa pagbibigay ng panibagong trabaho sa aming mga kapatid na nawalan ng hanap buhay. Salamat po, Ama, sa pagbibigay ninyo sa amin ng masaya at mapagmahal na pamilya na siyang aming inspirasyon sa aming buhay. Maraming salamat sa asawa na kaloob mo para maging katuwang sa paghahanap buhay, kasama sa paggabay sa mga anak at karamay sa anumang pagsubok na aming tatahakin. Salamat sa aming mga anak na nagbibigay saya sa aming pamilya at siyang nagbibigay katuparan sa aming mga pangarap. Sa aming mga magulang na nandyan na laging nakagabay sa amin at sa mga kapatid naming na paghihingahan ng aming mga problema. Salamat, Panginoon, sa pag-aalaga mo sa kanila at sa paglalayo sa kanila sa kapahamakan. Thank you po sa pagbibigay sa amin ng maayos na hanap buhay upang matustusan namin ang pag-aaral ng aming mga anak, mabigyan sila ng maayos na pamumuhay at matustusan ang aming pang-araw-araw na pangangailangan. Maraming salamat po sa kaloob mong grasya at talento upang makapaglingkod sa iyo at sa aming kapwa. Salamat sa mga taong ginamit mo upang kami maging malapit sa aming simbahan at lalo ka naming makilala. Dahil dito, nagagamit namin ng inyong kaloob na talento upang kami makapag-ebanghelyo. Maraming salamat po sa patnubay na hatid mo, Ama, upang magampanan namin ang mga tungkuling ito sa iyo, sa aming pamilya, sa aming trabaho, sa aming komunidad at sa ibang tao. Salamat, Panginoon, sa aming mga kuya at mga ate na nakakasama namin sa paglilingkod sa iyo at kasama naming nagdarasal para sa ikabubuti ng bawat isa, lalo na tuwing dumadaan kami sa matinding pagsubok sa buhay. At maraming salamat sa pagbibigay kalakasan o magandang kalusugan at katalinuhan na ginagamit namin para malagpasan namin ito at sa pagbibigay mo ng mga taong laging handang tumulong sa aming pangangailangan. Maraming salamat po sa pagkakaloob sa amin ng mga obispo, mga pari, na siyang gumagabay at nagbibigay ng inspirasyon sa amin upang lalong lumago ang aming pananampalataya at lalong tumibay sa paglilingkod sa iyo, Ama, at sa aming kapwa. Ama, salamat sa mga pagsubok na aming pinagdaanan na siyang nagsilbing aral sa amin at nagpatatag sa aming pananampalataya. Maraming salamat po sa pagdinig mo sa aming mga panalangin. Ang lahat ng pasasalamat ay alay namin sa iyo, Ama, sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, kasama ng Espiritu Santo. Amen. Sa iyo
Salamat sa iyong mga likha. Salamat sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa buong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa'yo'y walang hanggan. Salamat sa buhay ko ito. Salamat ako'y iyong binago. Salamat sa walang hanggang pag-ibig mo. Salamat sa iyo, O Diyos. Salamat sa mga salamat sa mga kapatid ko. Salamat sa lahat ng kaibigan ko. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggang pasasalamat. At sa iyo'y aming sasambitin. Maging sa huling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Ama naming dakila at makapangyarihang Diyos, kami po ay tumatawag sa inyong banal na pangalan. Dinadalangin namin ang lahat ng namumuno ng simbahan na naway ipagpatuloy nila ang pagiging mahabagin at mapagmahal sa kapwa, nang sa ganon ay maiparating nila ang tunay na mensahe ng Ebanghelyo. Dinadalangin namin ang lahat ng pinuno ng aming bayan. Masumpungan nawa nila sa kanilang puso ang dakilang pag-ibig ng Diyos upang pawang kabutihan at katapatan sa paglilingkod ang manaig sa pagtupad ng kanilang tungkulin para sa ikauunlad ng sambayanan. Linisin mo po ang puso at isipan ng ibang pinuno na makasarili, hindi tapat sa paglilingkod sa taong bayan at walang pagmamalasakit, lalo na sa mga mahihirap. Ituro mo po sa kanila ang iyong banal na kagustuhan. Panginoon, nananalangin po kami para sa mga taong biktima ng mga sakuna, karahasan at digmaan. Malagpasan nawa nila ang mga pagsubok na ito. Kalungin mo po sila ng iyong mapagpala at makapangyarihang kamay upang maligtas sa mga panganib. Gawaran mo po sila ng iyong kalakasan upang makabangon sa mga pinsalang natatamo nila, lalo na po ang mga batang naulila, nasaktan at naipit sa karahasan at pinsala ng digmaan. Kaawaan mo po sila, Panginoon, at ipadama mo po sa kanila ang iyong walang hanggang pag-ibig. Panginoon, tinataas po namin sa iyo ang mga may sakit,
physical man, emosyonal, o espiritual. Nalalaman mo po higit kanino man ang kanilang karamdaman at mga pasanin. Nararamdaman mo rin po ang kanilang puso at higit na ikaw, Ama, ang nakakaalam ng nilalaman ng kanilang kalooban. Puspusin mo po sila ng mapagpagaling na Espiritu Santo. Pawiin nawa ng Espiritu Santo ang anumang hindi kanais-nais sa kanilang puso, katawan at kaluluwa. Manumbalik nawa sa kanila ang kanilang kalusugan upang makabalik sila sa paglilingkod sa kanilang mag-anak, sa simbahan at sa bayan. Panginoon, itinataas din namin ang mga nawawalan ng pag-asa dahil sa mabibigat na suliranin. Naway, maging matatag sila sa pagsubok at huwag mawala ng pananampalataya na ang pag-ibig ng Diyos ang higit na dakila at tunay na sandigan upang mapagtagumpayan nila ang anumang unos ng buhay. Itinataas din po namin sa iyo ang aming sarili, ang aming pamilya, at mga mahal sa buhay. Iligtas mo po kami sa anumang kapahamakan at naway, bigyan mo po kami ng sapat ng lakas ng loob at katawan upang mapaglabanan namin ang mga pagsubok na aming masasalubong. Magkaroon nawa po kami ng pagkakaisa at pagtutulungan upang magampanan namin ang mga tungkulin sa aming pamilya, sa kapaligirang aming ginagalawan, sa aming bansa at sa mundong kinabibilangan. Kayo po ang aming sandigan at lubos po kaming mananampalataya sa iyong kapangyarihan. Panalangin namin ang lahat ng ito sa iyong harapan, sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. There is no problem too big God cannot solve it. There is no mountain too tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my brother, that He will carry you. If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know, my sister, that He will carry you. He said, "Come unto me, all who are weary, and I will give you rest." If He carried the weight of the world upon His shoulders, I know,
kay San Mateo, chapter 16, verses 21 to 37. Ang Panginoon nawa ay sumaaking isip, sumaaking labi, at sumaaking puso upang ako ay maging karapat-dapat magpahayag ng mabuting balita. Mula noon, ipinaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba, at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya'y muling mabubuhay. Niyaya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinarap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo'y hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad ng magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao? Makamtan man niya ang buong daigdig, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano ang maibabayad ng tao para mabalik sa kanya ang kanyang buhay? Sapagkat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panaong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kuya at ate, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa ating pagbasa ay narinig natin ang sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kung may ibig sumunod sa akin, limutin ang kanyang sarili at kunin ang kanyang krus para sumunod sa akin. Maliwanag ang sinabi ni Jesus na ang pagsunod sa kanya ay ang pagpasan ng sarili niyang krus. Ang krus ay sumisimbolo ng isang mabigat na bagay, pasan-pasan at nakasampa o nakapatong sa balikat na ang ibig sabihin ay paghihirap. Kagaya ni San Pablo, pinayuhan niya ang mga Kristiyano sa Roma na ialay ang kanilang sarili sa Diyos bilang isang buhay na handog. Napagtanto ni San Pablo na ang pagiging isang alagad ni Kristo ay nangangailangan ng sakripisyo. Hindi dapat aliwin ang inaalok sa kanila ng mundo upang gawing madali ang buhay at maiwasan ang abala at kakulangan sa ginhawa. Marapat ay sundin ang kalooban ng Diyos sapagkat ito ay mabuti, nakalulugod at perpekto. Ano nga ba ang nararapat? Pasanin ang krus o iwasan ito kung may ibang paraan? Saan ba masarap gugulin ang oras ng isang tao? Lalo na sa panahon ngayon na napakaraming mga pwedeng pagkaabalahan ng isang tao. Magliwaliw kung saan malamig at sagana ang magandang tanawin at kung saan may masarap na makakain. Magpahinga kagaya ng panonood ng Korean nobela o magpatuloy magtrabaho para lumaki ang kita. Ano ba ang makapagpapaligaya sa iyo? Ano ba ang kapakipakinabang na maaari mong gawin? Ngunit hindi ba kailangan ding magbigay ng oras para sa Kanya, para sa ating Panginoon? Hindi lamang isang oras sa loob ng isang linggo, kundi mas mahaba pa rito.
Hindi kaya ang krus na ipinapahiwatig ni Jesus ay ang paglalaan ng oras sa simbahan bilang pagsunod sa Kanya? Tumulong sa gawain sa simbahan sa pamamagitan ng aktibong pakikilahok sa pakikinabangan ng mga mananampalatayang katulad natin. Ito'y isang pagpapahiwatig ng mga pagmamahal sa kapwa. Ang paglalaan ng sarili sa iba ay bagay na hindi lamang nakatuon sa pansariling kapakinabangan, ay isang pagtugon din sa kagustuhan ng Panginoon. Ngunit hindi rin ibig sabihin nito ay pababayaan natin ang ating sarili. Bagkus ito'y isang paanyaya sa atin na alagaan ang sarili upang maging kapakipakinabang tayo para sa iba. Ang paghahari ng Panginoon ay pinahayag sa napakumbabang paglilingkod sa pamamagitan ng paghahandog sa sarili. Hindi ito madaling tanggapin para sa mga taong naghahangad na maging mataas at makapangyarihan. Kung kaloob ng Diyos ang pipiliin tayo sa paglilingkod, hindi talaga tayo mapalagay na hindi tumugon sa Kanyang tawag. Noong umpisa ako'y nagbigay ng aking oras sa simbahan. Unti-unting nagbago ang mga priority ko sa buhay. Oo, nandyan pa rin ang aking pamilya at ang trabaho na kinakailangan kong alagaan at bigyan ng importansya. Binalanse ko ang oras ko at naglaan din para sa simbahan, katulad ng pag-attend ng mga meeting at pagsali sa mga aktibidades o gawain sa simbahan. Natuto rin akong magbahagi ng aking tinatawag na treatise, na kung saan hindi lamang oras ang ibinibigay, kundi pati ang treasure at ang talent. Naging parte na ng aking buhay ang paglilingkod o ang pagbibigay ng sarili. Ngunit ang gawain ito ay hindi naging madali para sa akin. Kinakailangang bigyan ng pansin ang lahat ng detalye. Ang aking gagawin sa pamilya, trabaho, at simbahan. Nandiyan na kailangan mong isantabi muna ang pangangailangan ng pamilya at trabaho upang magbigay ng oras sa simbahan. Kung minsan, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko kung tama ba ang ginagawa ko. And then I will realize and I will end up praying, asking Him to help me, giving Him my trust, surrendering my worries to Him, believing that He is my Lord, my Savior and Redeemer, my protector and provider. At pasasalamatan ko siya sa lahat ng mga blessings na binigay niya sa akin at sa aking pamilya. Magandang gabi po mga kuya at mga ate. Ako po si Kuya S. Martin ng Santa Cruz Parish. At nais ko po kayong anyayahan na pasalamatan po natin ang ating Panginoong Diyos sa grasya na muling pagdaraos po ng ating 7 Peace ngayong gabi. Maraming salamat o Diyos sa Prex Secretariat ng Jesus, Lord of the Divine Mercy Parish, sa pagbibigay po ng kanilang oras, ng kanilang talento, at sa pagpabahagi ng kanilang buhay upang maisakatuparan ang gawain ito. Mga kuya at mga ate, nais po namin ipakilala sa inyo at bigyan ng karampatang pagpapahalaga ang mga bumuo ng praise and worship ngayong gabi. Mula po sa kanilang pura paroko, si Reverend Father Rudy Tulibas, at ang kanilang chair tandem na sina Ate May Ann de la Cruz at si Ate Nancy Asilo.
Salamat sa ating mga prayer leaders. Si Father Rudy Tulibas po para sa invocation prayer. Ang nagbigay po ng adoration prayer ay si Ate Tin Katig. Sa ating pong contrition prayer ay si Ate Vicky Pahado. Sa Thanksgiving prayer naman po ay si Ate Mayan de la Cruz. At sa supplication prayer po ay si Ate Gemma de la Cruz. Salamat din po kay Ate Gina Zurbano sa pagbibigay sa atin ng magandang balita at kay Kuya Cesar Zurbano sa kanyang pagninilay at pagbabahagi ng karanasan bilang patotoo sa magandang balita. Salamat po sa head ng music ministry na sina Kuya Toms at Ate Helen Langgisan, kasama ang kanilang mga awit, instrumentalist at mga animators, at sa pakipagtutulungan ng ating ever ready na mga NKDAPS Music Ministry. Mga kuya at mga ate, inaasahan po namin na maibahagi ninyo ang ating video sa inyong Prex community, sa inyong parokya, upang makaisa sa ating pagpupuri at pagsamba, pag-aaral at pagninilay tungo sa pag-ebanghelyo at paglilingkod sa Panginoon. O 7 Peace po na sinasagawa po natin every last Wednesday of the month. Inaasahan din po namin na tayong lahat ay makadalo sa Santa Misa sa Santuario de San Paulo. Mga kuya at mga ate, patuloy po natin ipanalangin ang grasya at biyaya ng 7 Peace. Ipagdasal din po natin na nawa ay magkaroon po tayo ng face-to-face 7 Peace. Mga kuya at mga ate, inaanyayahan po namin kayong muli sa susunod na buwan. Ito po ay sa September 27, 2023, ay muli po tayong magsasama-sama upang ipagdiwang natin ang ika-7 anibersaryo ng ating buwan ng 7 Peace. Ito po ay pangungunahan ng Christ the King Parish Philinvest II Prex Secretariat. At upang tapusin po ang ating praise and worship ngayong gabi, narito po muli at ating sabayan ang Jesus Lord of the Divine Mercy Parish Prex Music Ministry. God bless us all po at magandang gabi po sa inyong lahat. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Lord, I'm nothing without you, so I need you by my side. Thanks for showing me the way of to live a better life. Lord, I believe you love me so. You have given me a chance. Now I love you more and more, and you are my number one. You're my number one. I believe you, Jesus. I'll follow your way. No one can change my mind about you. I will always praise your name. I believe in you, Jesus. I will follow your way. No one can change my mind about you. I will always praise your name. Jesus, you're my number one. Jesus, you're my number one. Magagandang anak ng Diyos, magpuri ka. Magagandang anak ng Diyos, sumayin ka. Huwag na mahiya, pinagpala ka. Tara na, magpuri ka. Ikembot mo, kembot mo, magpuri ka. Praise the Lord, hallelujah. Huwag nang mahiya, pinagpala ka. Tara na, magpuri ka. Hallelujah, pinupuri ka. Hallelujah,
pinagpala ka. Tara na, magpuri ka. Hallelujah, pinupuri kita. Hallelujah, pinupuri kita. Magpuri ka, magpuri ka. Tayong lahat anak ng Diyos, magpuri ka. Tayong lahat anak ng Diyos, sumayaw ka. Huwag nang mahiya, pinagpala ka. Tara na, magpuri ka. Ikembot mo, kembot mo, magpuri ka. Praise the Lord, hallelujah. Huwag nang mahiya, pinagpala ka. Tara na, magpuri ka. Hallelujah, pinupuri kita. Pinupuri kita. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Magpuri ka. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory of my King. Yes, I love you with the love of the Lord. Oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. I can see in you the glory